In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we thank you for allowing us to come into your presence. Send forth your Spirit and allow us to have the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ano po ba ang bisita iglesia? Magsimula tayo sa ilang katanungan. Sabi nung isang nag-text, Father, bakit ang bisita iglesia ay Huwebes? Ay hindi pa naman namamatay ang Diyos? Well, merong dalawang bisita iglesia. Kailangan magkaroon ng tamang pagkaintindi. Ano po? Ang bisita iglesia ay hindi naman bago, kundi sabi nga, sinimulan ni Saint Philip Neri noong 16th century, ang tagal na. Ano po yun? Huwebes ba o Biyernes? Ano ba bang ginagawa? Nag-way of the cross po ba? Nagro-rosaryo po ba? Ano po? I invite that you go beyond on what you do, but perhaps a deeper understanding of why we are doing it. Kung naalala po ninyo, pagkatapos po ng huling hapunan sa Huwebes, ang tabernakulo po ay iniiwan ng bukas at hindi binabalik doon ang consecrated host, ang Blessed Sacrament. Inilipat po ito sa tinatawag nating altar of repose. Altar of repose. Mahalaga po ito na merong kita mo ang dalawang mukha, ang tabernakulong walang laman at ang altar of repose. Bakit? Sapagkat alam natin na pagkatapos ng huling hapunan, si Jesus kasama ang ilang apostoles ay nagkaroon ng, sabi nga ay, pagdalangin sa garden ng Gethsemane. Mayroong pangungulila at maraming naghahanap sa Kanya. Maraming naghahanap. Minsan sinabi ko yan, ang Kwaresma ay merong pagdadalamhati kasi merong pangungulila. Merong pangungulila kasi merong kang hinahanap. Wala na siya sa tabernakulo. Nasaan siya? Nasa altar of repose. Nasa altar of repose. Nasa garden. Nasa garden. Nandun ang Diyos. Ano sabi ng Diyos sa kanyang mga apostoles? Hindi ba kayo pwedeng manatiling gising kahit isang oras lang? Bakit? Ang hinahanap ng Diyos sa pagbisita ay ang pakikibahagi ng bawat isa, sabi nga, sa pagdadalamhati ng Diyos. Anong dinadasal ng Diyos? What is God praying in the Garden of Gethsemane? If you can take away this cup, but not my will, but your will be done. Mahalaga yun. Ang tagpo ng anak at ng ama sa altar of repose, o sabi nga, sa Garden of Gethsemane, ay ano? Yung gawin ko ang kalooban ng Ama.
Hopefully, when we do our Bisita Iglesia, the first thing that should come to our mind is, what are the things I refuse to do for God? Jesus was able to do it because of His love for the Father. But how about us? May mga panalangin na sadyang hindi pinagkakaloob. Hindi pinagkaloob kay Jesus ang kanyang panalangin na, nawa itanggalin mo sa akin ito. May mga bagay na hindi inaalis ang Diyos. Ang tinatanong ay, meron bang pagsunod? Sa gitna, sabi nga, ng dalamhati, pagkatakot, pagnanasa, mahalaga yun eh. Ang mahalaga sa bawat bisita iglesia ay magkaroon ng ugnayan, pakikipagniig, pag-uusap. Merong, sabi nga ay, pagbubukas ng kalooban. Pagtatanong sa sarili, ano ba yung mga hinihingi sa akin ng Diyos? Kasi pagkamisan, kung hindi man madalas, naiiwan tayo sa pasyal, bisita, 7 simbahan, malungkot nga iba, pa-picture, diba? Selfie sa altar of repose. Nakita lang nila yung, uy, ang ganda ng altar of repose nila. Pero hindi sila nakapagdasal. Ang pinagdasal nila, dalawa kasi ang pinagdadasal. Sabi, kung 7 simbahan daw, 7 simbahan, ay di yung 7 huling wika. Or, Station of the Cross, na hinati mo sa 7 simbahan. Pero, sayang. Ang nangyayari ay recitation of prayers, but there was no communion between Jesus and His people. Sana po sa ating pagbisita iglesia, talagang mayroon kang paghahanap. Wala siya sa tabernakulo. Wala na siya sa huling hapunan. Nando na siya sa Garden of Gethsemane. Merong sabi nga, pagtulo ng dugo mula sa noo. Dahil sa stress, dahil sa tension. Sapagkat sadyang mahirap sumunod sa Diyos. Sana po ito po ang ating disposition pag tayo po ay nagbibisita iglesia. Ang makausap ang Diyos, marinig ang Diyos, at masabi natin, nawa ang kalooban mo ang matupad at hindi akin. Ay bakit, Father, kung Biyernes, ano pong gagawin? Anong bisita? Natutunan ko ito sa yumaong kura paroko namin sa probinsya kung saan may bisita iglesia ng Biyernes ng gabi. Ano naman yan? Hindi altar of repose ang binibisita, kundi ang lamay ng Diyos. Pagkatapos ipako, ibababa, at paglalamayan. Yan ang pupuntahan mo sa simbahan. Ang ibang mukha ng bisita iglesia, namatay ang Diyos. Namatay ang Diyos. Namatay ang Diyos dahil yun ang nasasaad. Namatay ang Diyos dahil muli siyang mabubuhay. Pero namatay ang Diyos dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama. Namatay ang Diyos, dala ng kanyang pagmamahal. Hindi lamang pagsunod, dala ng kanyang pagmamahal. Marahil maganda rin pong itanong yun. Anong bahagi ng aking pagkatao
Ang hinihiling ng Diyos na mayroong kamatayan upang magkaroon ng muling pagkabuhay. Sino ba naman ang gusto mamatay? Wala naman, di po ba? Kahit gusto natin pumunta sa langit, ayaw rin natin mamatay. Kasi alam natin na mahirap. Pero ano yung hindi mo mabitawan? Ano hindi mo mabitawan? Huwag natin kakalimutan, mayroon lamang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Inuulit ko po, ang Huwebes Santo ay ang paghahanap mo sa Diyos dahil wala siya sa tabernakulo. Ang Biyernes Santo ay dahil namatay ang Diyos at ako ay naglalamay. We have to accept that the only way to have life is to die. We have to accept that the only way to have new life is to die from our old self. Madali lang yan sabihin, pero mahirap gawin. Kasi sadyang mahirap iwanan ang sarili. Sadyang mahirap iwanan ang pita ng laman. Sadyang mahirap iwanan ang kasalanan. Sana hindi lang namamasyal. Sana hindi lang nagpapapicture. Sana hindi lang pilgrimage ang nangyayari, kundi mayroong tunay na pakikipagniig sa Diyos. As I always say, prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Merong ugnayan, merong pag-uusap, merong pakikinig, sapagkat sa pakikinig, doon mo malalaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo at hari nawa, magkaroon kang biyaya na masabi mo sa Diyos, mangyari nawa ang kalooban mo. I pray that in your Visita Iglesia, not only this year but in the coming years, will really be a moment of communion. A moment of communion. Sometimes, we need to be quiet. Sometimes, we simply allow the Lord to speak to us. You can drop your prayer book. You don't have to complete the 7 churches. Kung nagsasalita ng Diyos, sana narinig mo. Palagi ko pong sinasabi ito dahil sabi po ito ni St. John of Arc. Bakit sa iyo nagsasalita ang Diyos, sa amin hindi? Ang sabi ay, nagsasalita ang Diyos sa lahat, pero hindi lahat nakikinig. Diba? Nagsasalita ang Diyos sa lahat, pero hindi lahat nakikinig. The only way to listen to God is to allow silence to penetrate our hearts. Inaamin ko, nakakatakot minsan dahil hindi natin alam kung anong sasabihin ng Diyos. Nakakatakot minsan dahil hindi natin alam ang sasabihin ng Diyos. Hindi naman kasi lahat ng sinasabi ng Diyos maganda, masarap, di ba? Pero sa huli, sana ay narinig mo. Kasi doon naman nagsisimula ang lahat.
na ang Diyos ay hinayaan mo magsalita. Para pwede naman tayong, bunsong kapatid sa prodigal son, di ba? Palagi may pag-asang magbago. O sa magkapatid na nagsabing hindi, pero ginawa din ang kalooban ng Ama. Ano nga kaya ang gusto sabihin sa iyo ng Diyos? Ano nga kaya ang matagal nang sinasabi sa iyo ng Diyos, ngunit hindi mo naririnig o ikaw ay nagbibingi-bingihan? Ano nga kaya? Ang mahalaga ay hindi tayo nagiging bata. Taon-taon tumatanda tayo. Taon-taon nanghihina tayo. At hindi tayo habang panahon sa mundong ito. Magsimula tayo sa katotohanan na kaya ka nakikinig ngayon dahil alam mong mahal ka ng Diyos. Kaya nagsasalita sa iyo ang Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi masusukat. Batid po namin ang aming kahinaan, batid namin ang aming mga pagkukulang, alam namin ang aming mga pagkakasala. Ngunit kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagsasawang magbigay ng iyong pagpapatawad sa humihingi ng tawad. Hindi ka nagsasawang magbigay ng pag-asa sa mga taong naghahangad magbagong buhay. Higit sa lahat, hindi nagbago ang iyong pagmamahal sa gitna ng aming pagkukulang. Idinudulog ko po ang lahat. Hipuin mo. Patuloy ka po magsalita sa kanilang mga puso, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang relasyon, maging sa kanilang mga pangarap. Panginoon, naway patuloy mong gabayan ang iyong bayan. Kung meron may suliranin, patuloy mong tuwangan. At kung sino man ang may karamdaman, nawa po ay kung inyong ipapahintulot, pagkaluman mo ng kagalingan. Kung meron man mga bitbitin o suliranin, tuwangan mo ang bawat isa. Dagdagan mo ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, ikaw ang nakakabatid ng aming bukas. Nawa po ay kahit anong mangyari, huwag kami mawala ng pag-asa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Naway may pagkalumo ang kahilingan ng mga puso sa tulong at panalangin mga banal. Lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat ng esposo, aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo kami, ang aming pamilya, ang aming gawain, ang aming mga pangarap. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. By the way, don't forget to go to confession. God is waiting for you. Amen.
Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming, home to me and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your heart, where I will speak integrity and justice with tenderness. You shall know. Long have I waited for your coming, home to me and living deeply our new life. You shall sleep